Breaking news mga kababayan, nako po, nakakakilabot na po ito. Malacanang, naka-red alert na. Mga pulis, mga sundalo, nakabantay na po. Dahil po, dito po sa EDSA, napakarami po. Balita po, milyon daw ang pupunta. Nako po mga kababayan, talagang naka-red alert na lahat. Pati mga armadong mga nagrarally, naka-alerto na din mga kababayan. Grabe po ito. Malacanang, bantay sarado, baka sugudin na ang Malacanang dito. Mga pulis talagang nakamulat po. Hindi pwedeng matulog dito mga kababayan. Kita nyo naman napakarami. Kaya dito, buong Pilipinas po nagrarally na dahil nga sa nangyayaring pangungulimbat ng pera ng bayan dito. Ang mga korap na politiko, talagang nanginginig na sila. Pati Malacanang nanginginig na rin. Senador Honasan, si Gregorio na dating kernel ng RAM, na kahapon nagsalita po, nakakatakot ang kanyang mga binitiwan dito. Na pati mga kapulisan na mga retiro, nagsalita na rin. Pati kapulisan, nagagalit na rin sa nangyayaring kaguluhan dito na pangungulimbat ng pera ng bayan dito sa flood control na ito. Nakikita nyo naman mga kababayan, iba-iba yung mga hawak nilang mga plaka. Mga plaka na nagsasabi, wakasan ng korupsyon. Nasaan na si Tambaluslos? Nasaan na si Saldico? Nasaan na yung 17 congressman? Bakit wala tayong makita dyan? Yung mga nagrarally dito mga kababayan, makakaliwa. Baka magtanong kayo, meron bang Iglesia ni Cristo dyan? Wala po. Malamang po sa mga susunod na araw, ang rally po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, mararamdaman nyo. Dito po kasi sa rallying ito, mukhang manipulated. Na merong bumuo na nag-organize na kunwari magrarally sila at kontrahin ang korupsyon, pero sila pala ang nagrarally para sa kanilang sariling interes. Nakikita nyo naman, karamihan dyan mga congressman, bata ng mga congressman, mga nagrarally, Akbayan, Makabayan, Gabriela, sino-sino ba yung mga nagrarally dyan mga kababayan? Sila lang din, nasa kongreso. Sabi nila, wag sasama dyan kasi iba ang kanilang isinisigaw. May political agenda. Dapat pag nag-rally, walang political agenda. Kailangan para sa bayan, hindi para sa sariling bulsa. Yung mga kapulisan, naka-ready na mga kababayan Tignan po natin yung pag-uusap ng mga ito mga kababayan. Napakarami nila dito. Ito po, napakaraming mga nagrarally. Kita nyo po, mag-akbayan sa EDSA, taong bayan laban sa korupsyon. Ito po, People Power Monument po ito, mga kababayan. Ayan po, kikita nyo po dyan sa video na ito. Nakuha po ng MMDA, People Power Monument, mga kababayan. Talagang nagtitipon-tipon sila, pero nakita nyo po, hindi ganun kadami. Napansin nyo, hindi ganun kaorganisado. Hindi kasi matatag itong ginagawa nilang rally. Kung ikukumpara natin po sa rally po na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo, napaka-organisado. Mula sa pinakadulo na lugar sa Tawi-Tawi, pag sinabi, dito tayo sa Luneta, pupunta. Ultimo doon sa pagkikita nila, organisado, mga sasakyan, libo-libong mga bus, organisado mga kababayan, pero dito wala tayong makitang kanya-kanya po kasi. Pag Iglesia ni Cristo ang nagrally, lumilindol po ang lupa, mga kababayan. So dito, tignan po natin, talagang nagaganap ng dinaga ang
hindi pangkaraniwan, mga pulis, mga sundalo nakaalertong Malacanang hindi na natulog kasi baka sugurin ang Malacanang. Sabi ni BBM, kung hindi daw siya Pangulo, sasama siya sa rally. Ginoong Pangulo, nag-birthday po kayo. Naghanda kayo ng bongga. Nagalit yung mga tao. Bakit? Nagrarally ang tao. Nagrereklamo na sa korupsyon kayo naman, nagpapakasaya. Nandun pa yung mga Pussycat Dolls na mga sikat na singer. Diba? Sabi nila, ang kapal ng mukha nyo. Ginoong Pangulo. Yun ang sabi ng komento. Nagawa nyo pang mag-celebrate kahit nagkakagulo ng Pilipinas. Nagparty-party kayo. Oh, baka pera ng taong bayan yan. Kasalukuyan nagkakagulo, nagpaparty-party kayo. Yun ang sabi ni Berto ng San Miguel, Bulacan. So, ito bang nangyayari mga kababayan, ang mga pag-uusap dito? Tignan po natin. Konti pa ito. Ito po ang sabi ng balita. Patuloy po ang ating pagtutok sa iba't ibang mga lugar na pinagdarausan ngayon ng mga kilos protesta. Kuha po tayo ng update mula kay Mariz Umali mula sa People Power Monument. Mariz, anong latest dyan sa iyong kinaroroonan? Mga kapuso, ito po ang protesta ng bayan. A special GMA Integrated News coverage. Ano? At Ivan, nandito tayo ngayon. Nandito pa rin tayo sa may White Plains Corner EDSA, no? Kung saan talagang punong-puno na yung kalsada sa dami ng mga nakikilos protesta. At sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Kiko D. Siya po ang convener ng Tindig Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Magandang umaga Kiko. po. Una sa lahat, ano ba ang simbolismo na ipinakikita ng pagkikilos protesta na napakaraming mga tao ngayon, mga kababayan natin ngayon dito sa People Power Monument, dito sa may White Plains area? Well, hindi po aksidente na pinili natin yung September 21, pinili natin yung People Power Monument. Ang paalala nito ay yung pagsasama-sama ng taong bayan upang makakamit ng pagbabago sa ilalim ng diktadurang Marcos. Paalala din po ito na mapayapang paraan ang naging sandata natin upang makalaya mula sa diktadura. Mapayapang paraan din po yung magiging sandata natin upang makalaya tayo sa katiwalian. Yung gusto po nating igiit na ang bunga ng People Power Revolution ay yung ating 1987 Constitution. Nagbibigay siya sa atin ng mga kapangyarihan upang mapatanggal po yung mga tiwali sa gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng legal na paraan. So ang panawagan po natin ay isang mapayapang protesta. Tinututulan natin ang lahat ng mga paksyong politikal, Marcos man yan, Duterte, mga pro-junta, yung lahat ng mga yan, tinututulan po natin. Ang commitment po natin ay sa ating 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago. Gaano kahalaga yung pananagutan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Mahalaga po kasi kinata natin sa sobrang daming tao dito, totoong-totoo ang galit natin, no? Totoong-totoo yung nararamdaman nating inhustisya sa isang banda, mga taong nasasalanta ng bagyo, nababahaan, nagkakasakit dahil sa baha. Sa kabilang banda naman, mga allegedly sangkot po dito sa mga issue, sobrang ligaya naman ng buhay, pinupost pa nila sa social media. So yung galit na yan, kailangang ilalabas po natin yon. Pero proud na proud ako sa lahat po ng nandito, lahat po na nag-organisa ng protesta through the last few weeks, na mapayapang paraan ng protesta ang pinili. Ito po yung tatak Pinoy na uri ng pakikibaka. Ito po yung commitment natin. Ito yung pamana natin sa 1987 Constitution at ng spirit ng EDSA. Kiko, ano yung epekto? Gaano katindi yung epekto ng ganitong maanumalyang flood control projects sa ordinaryong mga mamamayan? So ang gusto po nating maipakita na ngayon na walang tatanggapin yung mamamayan kung walang
kung walang mapapangalan, kung walang makakasuhan, kung walang makukulong. Napaka-critical ang trabaho ng gobyerno ngayon. Sawang-sawa na yung mamamayan kung hindi po sila magde-deliver pagdating sa korupsyon. Dadami lang po, dadami yung mga tao dito, dadami po yung mga protesta na nananawagan na sana matapos na yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Sana po kung bibiguin po tayo ng gobyerno Marcos na yun naman talaga ang track record nila, sisipain natin sila sa darating na halalan 2028. Kanina lang, Kiko, nakita natin yung pagdating na ng mga taong simbahan. Ano ba ang pinapakitang simbolismo ng pagsasama ng mga taong simbahan, civil society groups, mga ordinaryong mga mamamayan, mga kababayan natin na lahat nandito na ngayon sa People Power Month? Again, mahabang track record ng simbahan na payapang paraan ng pagbabago ang kanilang sinusulong. Yun din po yung sinusulong natin. So nagpapasalamat po tayo sa leadership ng ating simbahan na itong paraan ng pagbabago yung kanilang isinusulong ngayon. Tsaka kaisa din natin sila sa pananaw ng pagkakaisa. Wala po tayong sinasantong politiko. Hindi natin sinusuportahan si Marcos. Hindi natin sinusuportahan si Duterte. Lalong hindi natin sinusuportahan yung mga nagtatangka na mag-revolutionary government o mag-kudeta. Labag sa 1987 Constitution yan. Ang sinusuportahan lang natin ang taong bayan. Ang sinusuportahan natin ang ating karapatan na makilahok sa demokratikong paraan ang karapatan natin na isipa yung mga tiwaling opisyal sa mga darating na halalan. Madaragdagan pa ba itong mga nandito ngayon? Ano ba ang inaasahan natin sa buong maghapon na kilos protesta? Ako po hindi pa ako nakakapaglibot. Ang alam ko po, akala ko 2,000 lang ang darating nitong umaga. Medyo malinaw naman ata na humigit na po tayo doon. At saka pre-program pa lang po ito. Yung buong programa natin magsisimula 2 p.m. So kung nanonood pa po tayo, tara na. Sama-sama po tayo dito sa People Power Monument. Isang mapayapang protesta na nanawagan ng pananagutan para sa lahat ng paksyon ng ating politika. Ano ang nais mong sabihing mensahe doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng mga anomalya sa ating gobyerno? Dinggin niyo po ang boses ng taong bayan. The truth will set you free. Ilabas niyo na ang lahat ng inyong nalalaman. Tanggapin niyo po ang parusa mula sa taong bayan na hindi na kayo makakabalik sa pwesto at mapayapa po tayo makakapagtuloy sa ating demokrasya. Kiko D, ang convener po ng Tindig Pilipinas, maraming salamat sa iyong panahon at mag-ingat kayo. Hindi ko na ikaw i-hold dahil alam ko marami ka pang... Yan mga kababayan, ang mga nangyayari po sa White Plains, sa People Power Monument. Ang tanong, totoo ba kayo na walang kulay yan? Di ba mga hawak din kayo ng mga congressman, yung mga akbayan party list na yan? Totoo na makabayan kayo? Wala namang problema Yun nga lang, ang ilan sa mga ito mga kababayan, mga congressman mga party list ng mga congressman ito. Na dapat ang kalampagin nyo itong kongreso na nadadawit. Tignan nyo, nagpalit. The changing face. Pero the same din. The same color. Halatado mga kababayan na lang ito, cosmetic lang ito. O ano bang nangyayari mga kababayan? Check pa natin yung iba. Ito naman, sa pari mga kababayan. Ito po, yung pari naman. Check natin ano sinasabi. Nakikiisa dito sa kilos protesta na ito. Ninanais lang natin na sa katuparan ng tunay na hustisya at katarungan, lalong-lalo na sa mga kasama natin dito na hindi lang mga mahihirap, kundi araw-araw nagtatrabaho, pero yung mga binabayad na mga buwis at mga taxes ay hindi nagagamit ng maayos. Paano po masisiguro yung pagiging mapayapa nitong kilos protesta po ninyo? Hinahangad lang ng protesta na ito ang pananalangin, syempre, at yung kaayusan lahat ng mga nandito. Kaya marami rin mga kapulisan na sinisigurado yung kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Father William. Isa lamang po siya sa napakaraming mga pare na nakikiisa na po rito. Dahil mamaya po, mga kapuso, ay magkakaroon po ng misa dito sa mismong White Plains. Makikita natin yung stage, nandito na. So yan po mga kababayan, talagang iba talaga pag Iglesia ni Cristo ang nag-rally. Check na natin mga kababayan, rally.
sa Luneta. Iba talaga pagka Iglesia ni Cristo ang nag-rally, mga kababayan, talagang matindi. Check nga natin yung iba, mga pulis talagang nagkakaroon na ng mga pulis naka-red alert na, mga kababayan. Check nga natin yung iba. Check nga natin, mga kababayan. Ito, protesta, mga kababayan, no? Check nga natin anong nangyayari dito. Ito po, sa Luneta na po ito. Ang hanap mong Korean? Nasa Lucky Me Jumbo na may sarang anghang Korean. Maglakbay tayo sa Luneta. So, ito po yung nangyayari sa Luneta. Matindi na po ang bakbakan doon. Naku, nakakatakot na ito. Mag-iingat-ingat kayo dyan, mga kababayan, kasi balita kasi guguluhin ng mga kaliwa ito para maging maging Nepal So ito na, mga kababayan, pakinggan nyo po ito, panoorin natin. Ito na po. Matindi na po ito. Sa Luneta naman tayo. Ating bahay na naaanod, binabaha ang ating mga kagamitan, di ba? Parang every bahaba. Tsaka ramdam po yung korupsyon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Di ba? Kaya Sige, nakakalungkot. Ma'am Malu, balikan po natin yung sinabi nyo kanina, no, na ramdam nyo pa rin na the factions separated pa rin, di ba? But let's zero in on President Marcos. Would you say na he's very serious about this corruption crackdown that he's been doing? How do we differentiate this from it just being political bluster? I think you gave the right answer, no? My sense, it's a political bluster. Why? Because it took him 3 years to realize that the budget is being gamed. And then, well, he talked about kung hindi ko ginawa itong pag-iimbestiga, hindi natin malalaman. Alam ng lahat na ang budget nalalagay, meron kang programa, ilinalagay mo sa unprogrammed at yung unprogrammed allocation, ginagamit mo sa lahat ng mga political. No? Nakakalungkot yun kasi kung titingnan mo yung realignment na ginagawa ng Kongreso, it started in 2023. So from 2023, 2024, 2025 is the highest. Kaya nga may Supreme Court case kasi it is, when you talk of congressional history, that's the worst budget. Kasi nakita natin, ultimo foreign assisted program, allocation sa foreign assisted program, yun yung allocation ng gobyerno. Dahil kunyari nagbigay ang Japan, may allocation na katumbas na wala at ilagay sa program at saan ginamit. Yung PhilHealth, di ba? Po sila. Yun, lahat tayo membro. Bantay Lahat sarado pa ng mga tayo, pulis. that's a trust fund. You just cannot realign dami it mga pulis. because it's a special fund only for health. Navy yan, anong ginawa nila? Kinuha nila only for yesterday. Sabi niya, babalik ko na. So gano'n na lang. Nagkakatulakan na sila, mga kababayan. Yun, kinuha mo ang isang pondo para sa specific purpose, tapos ngayong na-realize mo, siguro si Supreme Court magbibigay ng desisyon at sasabing unconstitutional, ibabalik ko na. Saan mo ginamit yung pondo? So ang akin, transparency, accountability, those are real issues in this. So yan po, mga kababayan. Ako po. Grabe, no? Police formation. Luneta. Check natin. Ayan, ito na po mga kapulisan, mga kababayan. Napakarami na po. Check po natin, ha. Ayan, ito na po yung mga kapulisan. Marami na po. Ready po, September 21 na ito. Ready po, nasa ano na po sila. Formation na po sila. Maraming dami. Antay niya Simon. Baka mahulan lang kayo. Pwede po yan, mga kaganapan.
preparation for tomorrow's activity ng ating rallyista, mag-e-air ng kanilang saloobin, especially to the recent investigation and corruption issues. We're ready. The PNP is ready. So yan mga kababayan, the PNP is ready na. Halaka. Matindi na po mga kabakbakan dito. Tumitindi na po. Ito na po. Grabe, dami nila mga kababayan. So tignan po natin yung mga nagpo-protesta dito. Sigaw kontra korupsyon. Ang tindi nito mga kababayan ko. Tignan po natin yung iba. Talagang nagkakagulo na mga kababayan. Yung balahibo ko tumatayo na po. Tumatayo yung balahibo ko. Ang dami ng mga tao. Talagang nagkakagulo na po. Nagkakabuljakan na sa luneta. Ito na po ang balita, oh. Grabe yung mga kapulisan. Ang dami na mong tao. Tinanong natin si Colonel Maurip kanina dahil ang isa sa tinanong ko nga, yung pamilya Duterte kung dadalo, ang sagot lang niya sa akin abangan na lang natin kung pupunta sila dahil ilan yung official dito na Duterte, si VP Inday Sara, si Acting Mayor Baste, si Congressman Pulong, si Congressman Omar, at saka si Congressman Harold. So bali 5 Duterte yung official dito sa Davao, pero walang makapagkumpirma kung isa sa kanila ay pupunta dito sa prayer rally sa Rizal Park, Wedge. Okay. Vic, napapansin ko dun sa iyong likuran, dun sa, mga organizers ba ito o ito yung mga maaagang mga rallyista nagpuntahan dyan? Itong mga nakaitim na nasa likod ko, ito yung mga organizer. Nagsasagawa sila ng walkthrough at final preparation na. Naglagay sila ng mga, kung makikita mo, may mga barricade dyan para hindi magkaroon ng stampede. Orderly, dito dadaan yung mga kababayan natin, papasok dito, hanggang dito sa may harap ng entablado sa aking gawing likuran, kung saan idadaos ang problema. So organized na organized. Dahil ang sabi nila, dito sa Davao, kapag ka nagsasagawa sila ng ganitong pagtitipon, hindi katulad dyan daw sa Metro Manila na masyadong magulo. Dito, maayos. So meron na sila agad maagang ipinatupad na traffic rerouting dyan, Vic? Kahapon pa, Wedge, talagang isinara na yung mga binabanggit kong lugar kanina. Kayo yung perimeter nito, medyo malawak. Kaya yung mga pupunta dito sa Rizal Park, malayo ang kanilang lalakarin dahil hindi na pinahihintulutan yung mga sasakyan na makapasok pa malapit dito sa Rizal Park. Ang Rizal Park, Wedge, kung makikita mo, tabi mismo ng City Hall ng Davao. So yan mga kababayan na po, napakatindi nito. Ang tindi talaga ng labanan ngayon. So ano masasabi nyo? Mga pulis, talagang naka-alerto, mga sundalo, ditangke. Mga kababayan, ano kayang mangyayari? Sana wag pong magkasakitan, wag maging Nepal ang Pilipinas. Huminahon mga kababayan natin. Aantayin ko po na ang kapatiran ang mag-rally. Para solido ang dating at malakas ang pwersa. Dito kasi sa Metro Manila, watak-watak, kanya-kanya. Wala silang solidarity. Pero pag Iglesia ni Cristo, nako po, iisang layunin. Unity. Iisang pwersa, malakas. Hindi watak-watak. At payapa talaga mga kababayan. So yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Anong masasabi nyo dito mga sundalo de pulis? Ditangke na. Yan yung mga nababalita po na nakabarikada na po sa Malacanang. Halaka. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.